Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Nitong mga nakaraan nga mga ka-horror ay naging mainit ang palitan ng maaanghang na salita sa pagitan ng mga miyembro ng Tres Mundo at ng mga ilang kilalang antingero at manggagamot gaya ni Commander Leon, Commander Tigre at iba pa. Bagamat alam naman nating lahat mga ka-horror na iisa naman ang layunin ng mga Tres Mundo at ng mga antingero at manggagamot, ay magkaiba naman ang mga kanilang paniniwala at kapangyarihan na pinagmumulan. At ito ang isa sa nagiging ugat ng kanilang hindi pagkakaunawaan at bangayan ng ilang miyembro ng Tres Mundo laban sa mga ilang sikat na antingero dito sa social media. So bago tayo magbigay ng reaksyon doon sa kanilang ilang parinigan at palitan ng maaanghang na salita dito sa social media, ay magbibigay lang ako sa inyo ng idea patungkol sa ano nga ba ang pagkakaiba ng Tres Mundo kumpara dito sa mga antingero at manggagamot ng lihim na karunungan. Kumbaga ito mga ka-horror ay base sa aking sariling opinion So disclaimer lang mga ka-horror, kung ako man ay may masabi na hindi akma o hindi tugma sa magkabilang grupo ay ito ay sariling opinion ko lamang at humihingi ako ng paumanhin. Ang Tres Mundo ay isang samahan at espiritual na pagkilos na tuwirang nakasandig sa Ama, espiritual immortal, ang dakilang lumikha ng araw, hangin, tubig at lupa. Itinuturing nila ang kanilang kapangyarihan bilang buhay na gabay na ibinaba mula mismo sa Ama ng kalikasan upang tulungan ang tao habang siya'y nabubuhay. Para sa Tres Mundo, ang kanilang kasanayan ay pagpapatuloy ng sinimulan ni Moises at Jesus, hindi bilang relihiyon, kundi bilang misyon na magpagaling, maglinis ng espiritual at pumigil sa anumang mapaminsala sa katawan o pagkatao. Hindi sila nagdedepende sa gamit, medalyon, orasyon o anting-anting. Ang tanging sandigan nila ay ang buhay na salita sa isang paniniwala, ang pagtanggap sa Ama sa isip, puso at pagkatao. Kapag kinilala ng tao ang Ama, doon pa lamang siya kikilalanin at gagabayan. At saka lamang gumagana ang espiritual na paglilinis sa pamamagitan ng mga elemento, hangin, tubig at liwanag. Ayon sa kanila, tanging ang matapat na paninindigan sa Ama ang magpapanatili ng kagalingan. Kapag tinalikuran ito, kusaring lilinis ang espiritual na gabay at muling babalik ang sakit o kapansanan. Samantala mga ka-horror, ang manggagamot o antingero ng lihim na karunungan ay karaniwang nakabatay sa tradisyonal na esoteriko ng Pilipinas. Mga dasal, orasyon, anting-anting, ritual at personal na bisa ng kanilang nilalakaran. Ang kanilang kapangyarihan ay maaaring nagmumula sa matagal na pag-aaral, pagtanggap ng lihim na karunungan, pag-aayuno, debosyon sa mga santo o espiritu, pati mga ritual na pampalakas, pangdepensa o panggamot. Sa lihim na karunungan, ang espiritual na lakas ay maaaring manggaling sa iba't ibang nilalang, espiritu ng kalikasan, anghel, tagapamagitan, ninuno o iba pang hindi nakikitang puwersa. At hindi kinakailangang iisa o tuwirang mula sa isang ama lamang. Ang isang antingero ay karaniwang may gamit, agimat, medalyon, dasal, orasyon at tanda. Ang bisa ng kanyang kakayahan ay nakadepende sa disiplina, tamang pag-aalaga ng gamit at pagsunod sa mga patakaran ng lihim na kaalamang kanyang kinabibilangan. Dito makikita ang malinaw na pagkakaiba ng dalawa. Ang Tres Mundo ay hindi antingero at hindi sila umaasa sa mga material na gamit o lihim na karunungan. Ang tanging kapangyarihan nila
ay direktang gabay ng Ama, espiritual immortal. Hindi sila nag-aalay, hindi sila humihingi ng kapalit, at hindi sila nagtataglay ng anumang ritual o kagamitan. Sa halip, ang pagkilala at pagtanggap sa Ama ang siyang nagsisilbing susi ng kagalingan. Sa kabilang dako, ang manggagamot ng lihim na karunungan at mga antingero ay gumagamit ng nakaugaliang pamamaraan. Pagtatawag ng espiritu, pag-oorasyon, paggamit ng anting-anting, o iba pang elemento ng tradisyonal na karunungan. Ang kanilang kakayahan ay maaaring maging mabisa, ngunit nangangailangan ng masusing pag-iingat, paglinis, pag-aalay, at tamang paglalakad upang hindi mawala ng bisa ang kanilang kapangyarihan o mapasuka ng masamang espiritu. Kung ang Tres Mundo ay nakatuon sa espiritual na pagkilala sa Ama, ang antingero at mga manggagamot naman ay nakatuon sa paghawak at pagpapatibay ng mga puwersang esoteriko. Para sa Tres Mundo, walang ibang dapat kilalanin kundi ang Ama. Para sa mga manggagamot at mga antingero, maaaring iba-iba ang pinaghuhugutan nila ng lakas. Sa huli, parehong naglalayong tumulong sa kapwa, magpagaling, at mag-alis ng masasamang elemento. Ngunit magkaiba ang daan. Ang Tres Mundo ay daan ng tuwirang espiritual ng Ama. Samantalang ang manggagamot ng lihim na karunungan ay daan ng mga sinaunang lihim, gamit at ritual ng tradisyonal na esoteriko. Sa huli, anuman ang pinagmumula ng kapangyarihan at lakas ng dalawa, ang mahalaga ay ang taos-pusong paniniwala, bukas na isip at malinis na puso. Kapag nakatuon ang ating isip at damdamin sa kabutihan at sa tamang gabay, nagiging daan ito sa kapayapaan, kagalingan at balansing buhay. Ang kapangyarihan ay para sa paglilingkod at pagtulong sa kapwa, at ang pagkilala sa tamang pinagmulan ng lakas ang susi sa tunay na kagalingan. Hanggang dito na lang mga ka-horror. Samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.